May isang malawak na karagatan na nakaharap sa bahagi ng silangan. Sa mga buwan ng hanging amihan, nasusubok ang tapang ng mga mangingisda para lamang makakuha sa laot ng tinuturing nilang likas yaman. Ngunit sa mga tulad naming nagtutungo sa malawak na karagatan, lakas ng katawan ang kinakailangan at susubukin hanggang bumagsak ang aming katawan. Kapalit ay ang makakuha sa biyayang hatid ng ating karagatan. Noong panahon, ang orihinal na pangalan ng Taft ay tubig na tumutukoy sa ilog na dumadaloy sa bayan. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang tubig ay isa ng aktibong komunidad na may sariling kultura at pamumuhay. Noong panahon ng kolonyalismong Amerikano, ang pangalan ng bayan ay binago bilang pagkilala kay William Howard Taft. Ang Taft ay dumaan sa matinding pagsubok, kabilang ang ikalawang digmaang pangdaigdig kung saan ito ay naging bahagi ng mga labanan. Ang bayan na ito ay unti-unting bumangon mula sa mga pinsala ng digmaan at patuloy na umunlad. Ngayon, ang Taft ay nananatiling isang agrikultural at mangingisdang komunidad na mayaman sa likas yaman at may malalim na kasaysayan. Ito ay patuloy na umuunlad habang pinananatili ang kaniyang natatanging kultura at pagkakakilanlan. Buwan ng Mayo, nabalitaan ko na may mga mangingisda sa bayan ng Taft Eastern Samar na nagtutungo sa karagatan ng Pasipiko para manghuli o mamingwit ng mga malalaking tuna. Kung may mga grupong nagtutungo sa karagatan, gumagamit sila ng malaking bangka tulad ng kanter o mas malaki pa tulad ng barko. At sa araw na ito, ay sasama ako sa isang mangingisda gamit ang kanyang katamtamang laki ng bangka. Aabutin kami ng 3 hanggang 4 na araw sa dagat Pasipiko. Nabalitaan kong wala ng signal sa lugar na iyon, kaya ang mga huling mensahe ay ipinaabot ko na sa aking mga mahal sa buhay. Kung ano man ang mangyari sa amin sa karagatan, wala na akong kontak pabalik sa kalupaan. Bata pa ako, sinasama na ako dun sa panghuli ng ng tuna. Ang habagat season o southwest monsoon ay karaniwang nararanasan mula Mayo o Hunyo hanggang Oktubre. Ito ay nailalarawan ng mga hangin na nanggagaling sa timog kanluran na nagdadala ng mainit at mahalumigmig na hangin at madalas na malakas na pag-ulan. Sa kabila ng pag-ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng Pilipinas, mas kalmado ang karagatan sa mga lugar na hindi direktang tinatamaan ng malalakas na hangin ng amihan. Makalipas ang mahigit 2 oras, humihinto na ang aming sinasakyan. Katulad namin, may ibang mangingisda na rin na nauna na sa lugar na aming pakay. Kung kami ngayong araw lang nakarating, sila noong unang araw pa na nandito. Kung sakali man na sila ay maligaw dahil sa sama ng panahon, gumagamit sila ng kumpas at GPS ng kanilang cellphone para matuntun ang lugar na kanilang pinagmulan.
Makalipas ang isang oras, nag-umpisa ng mamingwit si Kuya Roderico. Ruben. Binubuntas ka lada tayo din nga isa. Ang dagat Pasipiko ay ang pinakamalaki at pinakamalalim na karagatan sa mundo. Ang pinakamalalim na bahagi nito ay ang Mariana Trench, partikular ang bahaging tinatawag na Challenger Deep. Ang Philippine Trench o kilala rin bilang Philippine Deep o Mindanao Deep ay may haba humigit kumulang 1,320 kilometro o 820 milya ang haba nito. Ang pinakamalalim na bahagi nito ay tinatawag na Galati Deep o minsan ay tinatawag ding Emden Deep na umaabot sa humigit kumulang 10,540 na metro o 10,054 na kilometro. Isa ito sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan sa buong mundo, pangatlo sa pinakamalalim na trench sa mundo. Ito ay matatagpuan sa Philippine Sea sa Western North Pacific Ocean. Nagsisimula ito sa silangan ng Luzon at umaabot pa Hilaga Kanluran hanggang Timog Silangan patungong Hilagang Molucco Island ng Halmahera sa Indonesia. Pagsapit ng unang gabi, nanghuli na rin ng mga pusit si Kuya Roderico para pampain, pamingwit para panghuli ng tuna. Tapos, para mas mabilis makahuli ng pusit, gumagamit siya ng isang ilaw na kumikislap-kislap na kulay blue. Ang mga pusit tulad ng maraming iba pang nilalang sa dagat ay may tinatawag na positibong phototaxis. Ibig sabihin ay naaakit sila sa liwanag. Sa madilim na ilalim ng dagat, ang anumang ilaw na nagmumula sa ilalim ng dagat ay nagiging sentro ng atensyon tulad ng pusit. Pula. Wow. Ito nuus. Tibar, tilawi daw. Iba ito yung kakang. Ang Philippine Trench ay nabuo dahil sa pagbabangga ng mga tectonic plates kung saan ang Philippine Sea Plate ay sumusubsob sa ilalim ng Eurasian Plate. Ang dagat Pasipiko ang pangunahing daanan at tahanan ng malalaking populasyon ng tuna sa mundo. Ang napakalawak nitong sakop ay nagbibigay ng sapat na espasyo at habitat para sa iba't ibang uri ng tuna, katulad ng skipjack, yellowfin, big eye, bluefin upang dumami, lumaki at maglakbay ng malawakan. Pagsapit ng umaga kung saan tuloy-tuloy pa rin ang pamimingwit ni Kuya Roderico, sa wakas ay may isa nang nahuli na isda.
Pagkatapos ay isinabit naman ito sa bahagi ng motor para siguradong manghina ito at tuluyang mawala ng buhay. Sa ibang lugar, ito ay kilala sa ngalang tuna, ngunit sa bayan ng Taft at sa iba pang lugar, ito ay kilala sa tawag nilang baliling. Ngunit dahil sa taglay na walang humpay na alon sa dagat Pasipiko, ito ay nagdulot sa amin ng pagkahilo hanggang kami ay masuka. At ang tawag nila dito, lura, kung saan ang makakaramdam ay ang mga taong baguhan tulad namin ng kapwa content creator. Ang unang pagsama ko, nasusuka ako. Suka ng suka, siguro mga 5 bisis na balik-balik sa mga isang buwan yun, 5 bisis. Sinubukan kong maligo, ngunit imbis na lumangoy, ganito na lang ang ginawa ko dahil sabi ng may-ari ng bangka na si Kuya Roderico kagabi raw, may isang blue shark na umaaligid sa aming bangka. Pagsapit ng hapon, may kalawang isda na naman na nahuli si Kuya Roderico. Ngunit ako, patuloy pa ring nahihilo sa gitnang karagatan. Doon kanina may dumaan na barko, international. Tapos doon na yung Borongan, di ba? Punta to. Borongan. Tapos dito, basta dito na yung kalagitnaan ng Westi. Isti. Basta ito, kalagitnaan ng Pasipiko. Wala na kami nakikita ang isla. Wala nang kalupaan, wala na. You know? Tapos dito kasi yung pinakamalalim daw. Pagka dito dumadaan yung mga tuna kasi malalim. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tata. Katulad ng nauna, isinasabit din ito sa labas ng bangka para tuluyang manghina at mawala ng buhay. Kapag ipinilit kasi at idiniritso sa lagayan ng styrofoam, nagpupumiglas at nagdudulot ng pagkasira ng lagayan. Kaya isinasabit dyan para manghina siya kasi buhay pa. Bali, ito yung pain, no? Pusit. Pusit. Ito yung nahuli kagabi. Diba? Oo. May pusit pa ba dyan? Meron pa. Kunti na lang, mga 5 piraso na lang. Kaya pa? Kaya pa yan. Kakagawas na lang ito. Huli na lang tayo maya. Bali, mula kanina, nung unang may nahuli, hanggang ngayon, ilang pusit na yung naubos? Sampu na. 10 pusit na. Nagsugan na ito ka rin. Nabuo na turado.
Bakit hinihiwa sa maliliit na peraso? Para sa baliling pang ano yan. Para kain lang ng kain ang baliling yan. Palitin sa malapit. Bakit nilalagyan ng ata? Ito para ano lang barilis ko yung nukos. Yung pusit. Para kala nila buhay. Nga pala, pagka yung cellophane na kagat niya, lalabas yung ata ng pusit. Akalain ng buhay. Tapos tinatali itong bato para madaling lumubog, ano? Tapos doon naman sa ilalim, unti-unti siyang makakalas itong pagkatali hanggang sa mahulog yung bato. Pero pag nahulog na yung bato, yung time naman na nandun na sa ilalim talaga itong pawilog. Matapos ihanda ang pamingwit, mag-aariba naman kami na ang ibig sabihin ay lilipat na ng pwesto ang aming bangka. Mula nung nakahuli kami na tuna, nandun kami kanina sa may tinatawag na payaw, yung styrofoam na nakalutang na may tali papunta sa ilalim. Tapos hindi kasi nakatali, kaya inanod kami papuntang malayo. Tapos ngayon babalik ulit kami doon para doon manghuli, kasi kung nasaan yung payaw, doon marami ang tuna. Sa bahagi ng dagat na ito ay may tinatawag na payaw, kung saan may isang lumulutang na bagay tulad ng styrofoam at may nakataling napakahabang lubid patungo sa ilalim ng dagat Pasipiko. At sa kalagitnaan ng mga lubid ay may nakalagay na mga bamboo o kawayan, kung saan doon ay tinutubuan ng mga sisi o mga shells, at doon ay may mga maliliit na isda, at doon din ay umiikot-ikot ang malalaking isda tulad ng tuna para maghanap ng kanilang makakain. Kaya naman, ito ang pinupuntahan ng mga mamimingwit o mangingisda para manghuli ng tuna. Pagsapit ng gabi, wala nang buhay ang kanyang ikalawang nahuling tuna. Oras na para ilagay ito sa styrofoam dahil hindi na nang lalaban o hindi na nagpupumiglas.
Sa gitna ng bangka ay dito kami natulog ng aking kapwa content creator na si Agla TV at hindi pa rin mapigilan ang aking pagkahilo dahil sa alon na dulot ng dagat Pasipiko. Alas 3 ng madaling araw ay ginising kami ni Kuya Roderico dahil sabi niya may sibad na naman ang kaniyang bingwit. Para mas masiguradong hindi na makawala ang isda kapag ito ay malapit na sa kanyang mga kamay, ay ginagamitan na ito ng ganso o isang kahoy na may nakakabit na pabaluktot na bakal at ang tawag dito ay ganso. Matapos mahuli ang ikatlong tuna, naubos na ang kanyang pamain na pusit. Kaya nagdesisyon ito na manghuli ng mga pusit mano-mano gamit ang tinatawag nilang sibot. Yung araw doon ay yun ang nagpapakita. So ngayong umaga may isa na namang pang-apat na nahuli na tuna. Tulog ko dito ay nakasuot na ako ng kaputi kasi yung ulan minsan pabugso-bugso. Kahit tutulog tayo, kaputi tayo, tayo mabasa ng todo-todo. Man. Ito ba yung pinakamalakas? Baka mas malaki ito. Kung mas malakas, mas malaki. Kinuha ko na lang yung strobo kasi mamaya pag nandito na yung tuna, ready na siya. Masakit mo sa likod? Sa likod. Pero okay lang. Lang. Mahuli lang to. Ay na yung muglab. Kumkuhan. Wala. Masakit yan sa kamay. Dito. Ito na yung bakal. Mga ilang metro lang yun. 20 ka pa. Lapit na. Ganso. Ganso yung hook na gagamitin para hindi na makawala yung isda. Nakikita ko na, malalim pa. Malayo. Yun, oh. Mas malaki. Ito, parada ako. Yun, oh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ulit. Sana. Ito sa ina yan. Ah. Ano ko likod ba? Ay. Mas malaki ito.
30 kilos, no? Oy. Yo. Tanggal naman yung kawin. Ito na. Tuman lang ang natuan. Putol na nga oh. Putol na. Siyamba. Naputol na yung ano niya. Sabi eh. Oh, sa sobrang laki ng tuna, yung hook, pamingwit na putol na. So tsambahan na lang na huli pa yung tuna papunta dito. May mga mangingisda na umuwi agad pagsapit ng hapon dahil nakakahuli sila ng 5 hanggang 6. Kami ay inabot kami ng 3 araw. Batay sa mga projection at available na impormasyon para sa taong 2025, ang Indonesia ay inaasahang mananatiling pangunahing bansa sa produksyon ng tuna sa mundo. Bagamat maraming bansa ang aktibo sa pangingisda ng tuna, ang Indonesia ay nangunguna sa pangkalahatang dami ng nahuhuling isda o tuna, at ito ay dahil sa lokasyon nito na nagbibigay akses sa mayayamang lugar ng pangingisda sa Pasipiko at Indian Ocean. Ang Pilipinas ay isa rin sa malalaking producer ng tuna, lalo na sa Western Pacific Ocean. Dito sa bansang Pilipinas, ang tinaguriang tuna capital of the Philippines ay ang Gensan o General Santos City na matatagpuan sa Mindanao. Ang Sarangani Bay kung saan nakaharap ang Gensan ay nagsisilbing pangunahing spawning ground o lugar ng pangingitlog para sa maraming uri ng isda, kabilang ang tuna na nagre-resulta sa patuloy na supply. Huli, nahuli namin, kay Kuya pala. Yung panghuli yung pinakamalaki. Ito yung pinakamalaki na matatag mo, mahuli namin dito sa Pacific Ocean, sa Philippine Range. May nahuli sila na mas maliit pa dito. Yung iba naman ay mas malaki pa talaga dito. Ilang araw lang lumipas, may malalaking isdang nahuli pa na mas malaki pa sa katawan ng tao, at iba pang isda na malalaki din galing sa dagat Pasipiko. Dako gud man ano adi? Uri. Yelo lahat, magkano yung bili mo? Ito yung tali ng bingwit. Papunta sa ilalim, no? Tapos kapag may nakakain na ng pamain dito, malakas kasi yun, hihilain to tapos matatanggal to. So big sabihin, pag natanggal to, may isda na, may tuna na nahuli, kaya hihilain naman. Sa aming pagsama kay Kuya Roderico sa laot, ang kaniyang naging puhunan ay umabot ng 3,500, kasama na doon ang gasolina, yelo, bigas at marami pang iba. Sa wakas, makalipas ang 3 araw, si Kuya Roderico ay nagdesisyon na kami ay bumalik na sa kalupaan sa bayan ng Taft, Eastern Samar. Mula sa malalim at bughaw na karagatan, makalipas ang ilang oras na aming pagbibiyahe, ay kulay berdeng karagatan naman ang aking nasisilayan. Makalipas ang mahigit 2 oras na aming biyahe pa uwi, sa wakas ay nakarating na kami sa bayan ng Taft.
Kung ang mangingisda ay papunta sa laot, sila ay umaalis mula alas 12 hanggang alauna. At kung sila naman ay bumabalik galing sa pangingisda, sila ay dumadating sa bayan mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mula noon hanggang ngayon, mga ilang dekada ka na nagganito? Marami na. Mga 20 years. mga 15 years na siguro. 15 years. Ilan naman yung pinakamalaki mong nakita na sa paghuli ng baliling? 15K yung pinakamalaki kong kita. So ngayon, nung pumunta tayo nung unang araw, ilan yung puhunan mo? 3.5. Pero nung unang ano ko doon, 5.5 yung ano ko yun, puhunan. Yung kasama kami, ilan yung puhunan? Ano lang yun, 3.5. 3.5. Kasama na doon gasolina. Gasolina, bigas, lahat na ng ano ko. Tapos ngayon, yung nakuha mo doon lahat, ilan naman yung kita mo? Mga ano yun, 16,000. Babawasan na lang yung 3.5. Babawasan yung 3.5. Pagkadaong sa kanilang pier, wala pang buyer ng tuna. Ngunit makalipas ang ilang minuto, may tumawag galing sa kabilang bayan at bibilhin na lahat ng kanyang nahuli. Ang presyo ng tuna ay nag-uumpisa sa mababang halaga. Mula sa mangingisda, ito ay nag-uumpisa sa 200 pesos ang bawat kilo. Ito tira siya dito. At kung ito naman ay nabibili na ng nagtitinda ng isda, ito ay tumataas mula 250 hanggang 280 depende sa supply ng isda. Dependino. Ano na roy. Bimidya 28 lang iton. Listahan. 28. Nagbasog kita. 35, ngahin 25. Lo. 25, 35, Pumpit lang ito. Hindi na ba po? 59. Wala mo. Bukos na ito. Mga iba, minit mga exis. May minit mga exis. Kada isa nito, ng mga timbang, plus 1 ka na lang. 26, 36, 20. Minus. Oo, 91 kilos less 3 kilos, 88. 88. Taro na lang nila. Oo. Oo, magkukuhan tira. Tagtad yun. Paglinis itong kinukulog tapos sinuhayang ahawit dito. Pisyurega. Sa public market sa bayan ng Dolores, Eastern Samar, kung saan doon klase-klase o iba't ibang klase ng isda ang mabibili na nanggaling pa sa dagat Pasipiko, ay masisilayan ang iba't ibang uri ng mga isda. Maliban sa tuna, dito ay mayroon ding ibinibintang mga blue marlin,
at mga isdang tulad ng salmon, lapu-lapu, at marami pang iba. Pero na, magkano yung Blue Marlin? 300. Isang kilo. Mula dito sa bayan ng Taft, Eastern Samar, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Discoveries, History, Explore, and Docu Network. Iri pa iri. Baru maray na sulod. Hindi ka nag-iisa. Sa pagsuka sa laot, ako ay iyong kasama.